Defense Secretary Gibo Teodoro inanunsyong tumutulong na sa relief at humanitarian assistance ang US Army. Pag hindi kasi in-announce yan, sasabihin walang kwenta ang mga Amerikano. DSWD nga ang gumagamit ng mga EDCA sites sa pagre-repack ng bigas at mga pagkain. At ang US Air Force naman ang magdi-deliver nito. Nakalabas na nga sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising. Pero may dalawang bagyong pumalit dito. Ang bagyong Dante at bagyong Emong. Ang nakakatakot dyan, sabay niyang hahagupitin ang buong Luzon. Nakakilabot, di ba? Ngayon po na nandito tayo, ako po ay kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of the Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa US Indo-PACOM upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang mga kagamitan na kinakailangan na katulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating mga kababayan. At bago po yan, kami po ay nag-meeting ni na Secretary Gatchalian, kaya po nakapreposition na po ang mga relief goods. Nagdi-deliver na ang US Air Force ng mga relief goods. Nakabalot na kasi yan. Ipapamigay na lang. Kaya sa mga kababayan natin dyan, lahat daw tayo mabibiyayaan. At kahit nga nasa United States si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Defense Secretary Gibo Teodoro, 24/7 silang nakatutok sa lagay ng Pilipinas at mga Pilipino. Pauwi na din naman ang mga yan. Lahat nga ng effort ng pamahalaan ibibigay para walang magutom sa ating mga kababayan. Pati nga ang Japanese government nakikipag-ugnayan na kung paano sila makakatulong sa relief operations. Kami po ay nag-meeting ni na Secretary Gatchalian, kaya po nakapreposition na po ang mga relief goods. Ngunit ganun pa man, kahit na nandito po kami at nakikipag-usap hinggil sa mga importanteng mga issue, kami po ay nakatutok bilang chairperson po ng NDRRMC at saka OCD sa ating Interagency Coordinating Cell, kung saan 24/7 po na nakamonitor at sinusubukan po natin hindi lang po sagutin ang mga pangangailangan ng ating mga nasalanta kung hindi anticipate ang mga susunod pa na kinakailangan gawin. Umasa po kayo na 24/7 po nakatutok ang ating Pangulo at dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pang mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Salamat po. Salamat sa tulong USA at Japan. Pero kailangan pa din nating paghandaan ang dalawang bagyong yan. Kayo, kamusta ang mga lagay nyo? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.